Bansa inibababa sa 35 ang namatay matapos pagkaroon ng stampede sa Nigeria. At Russian President Putin handa na makipagpulong kay US President Donald Trump higil sa usapin sa Ukraine. Si Joy Salamati sa sentro ng balita. Nasa 35 kabataan ang nasawi sa nangyaring stampede sa Ibadan City sa Nigeria. Ayon sa report, nagkagulo ang mga dadalo sa isang school fair nang malamang mamimigay ng scholarship at iba't ibang assistance. Kasalukuyan namang nakadetain ang 8 person of interest na nagsimula umano ng stampede sa programa. Puspusa naman ang pagpapaabot ng atensyong medikal sa 6 na kabataang napuruhan dahil sa insidente. Handa nang makipagpulong si Russian President Vladimir Putin kay US President-elect Donald Trump hinggil sa nangyayaring gulo sa Ukraine. Sa isinagawang pag-uusap kasama ang European Union leaders, sinabi ni Putin na tutugon siya anumang oras at panahon para makipag-usap kay Trump. Partikular na sa usapin hinggil sa ipinangako ni Trump na aayusin niya ang sigalot na nangyayari sa Ukraine. Mababatid na sinabi ng US President-elect na isa sa mga prioridad niya ay ang kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia pagbalik niya sa White House. Inilabas na ang paunang trailer para sa pinakabagong Superman movie. Makikita sa trailer ang bright latest version ng Man of Steel sa rendition ng premyadong direktor na si James Gunn. Gaganap bilang Clark Kent ang American actor na si David Corenswet. Si Corenswet ay kilala sa kanyang pagganap sa pelikulang Pearl at comedy drama series na The Politician. Makakasama niya rin si Nicholas Hoult na gaganap bilang si Lex Luthor, ang long-time arch nemesis ni Superman. Kabilang rin sa gaganap ay sina Rachel Brosnan, Millie Alcock at Nathan Fillion. Ipapalabas ang pelikula sa lahat ng sinehan sa Hulyo ng 2025. Joyce Salamati para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.